Father, into your hands I commend my spirit. Sinimulan sa Ama, ngayon magwawakas sa muling pagtawag sa Ama. Sa nalalapit na pagtatapos ng kanyang buhay, si Kristong nakapako sa krus, buong puso at buong kaluluwang bumabalik, isinusuko ang lahat sa kanyang Ama. Is there hope when we surrender all our pains to God? Is it worth the sacrifice? How? Ito po ang sentro ng kaisipang tatalakayin ng ating pong susunod na tagapagsalita. Mga kaibigan, narito po si Reverend Father Anton Pascual, Executive Director ng Caritas Manila, at ang kanyang refleksyon para sa huling wika ng ating Panginoon. Father, into your hands I commend my spirit. Nang mag-aalas 12 na, nagdilim sa buong lupain hanggang alas 3. Naglaho ang araw. Napunit naman sa gitna ang kurtina ng templo. Malakas na sumigaw noon si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo, ipinagkakatiwala ko ang aking Espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Mga kapanalig, tayo po'y mapalad sa taong ito na pumasok sa taon ng Hubileo, 2025. Isang pinagpalang taon na punong-puno ng pagbabagong buhay, pagkakapatiran at tunay na himala ng Diyos. Salamat sa ating Santa Iglesia. Salamat sa Santo Papa, Papa Francisco. Ngayon po ating pagnilayan ang ikapito sa huling 7 wika ng ating Panginoong Hesukristo nang siya'y nakabayubay sa krus. Natapos na ang 6 na binahagi ng aking mga kapatid na pari. Naway napukaw ang ating kamalayan, konsyensya, ang ating pananampalataya, napospos ng pag-asa. To be pilgrims of hope. Ang bawat isa sa atin ay maglalakbay at naglalakbay na punong-puno ng pag-asa sa ating Panginoong Diyos. At ngayon sa ikapito, habang ang Panginoon ay naghihingalo at malapit nang maputulan at malagot ang kanyang buhay, siya'y napasigaw, "Ama, sa iyong mga kamay pinagkakatiwala ko ang aking Espiritu." Sabi nila, kung ang isang Palestino noong panahon ni Kristo, ano bang panahon ni Kristo? 1st century, Palestine ay nag-time travel sa ating panahon ngayon na 21st century. No? Imagine po natin, time travel. Panahon ni Kristo, 1st century, ay bumalik at napunta sa ating panahon ngayon, na 21st century, at nakita po niya tayo na sumasamba sa isang taong nakabayubay sa krus, no? Siya po yung matatawa, mapapabulalas, at ang sasabihin niya sa atin, nasisiraan na ba kayo ng bait? Bakit niyo sinasamba isang tao na nakapako sa krus? Sapagkat sa panahon ni Kristo, 1st century Palestine, ang ipinapako sa krus ay ang mga kriminal. The worst of the worst.
mga nag-alsang hayop, kalaban ng lipunan, kalaban ng Roma. At ang ginagawa ng Roma ay pinapako sa krus ng hubot-hubad upang hiyain at ipako hanggang kamatayan, hanggang siya'y mabulok sa krus upang takutin ang mga kalaban ng Roma. Kapag kami kinalaban nyo, ipapako namin kayo sa krus. Kaya't ang napapako sa krus, napakatindi ng kanyang nararanasan. Iba't ibang uri ng sakit, pasakit, at pagdurusa. Matindi. Pero sa ating panahon, alam po natin noon hanggang ngayon, no, ang mga pain and suffering ay bahagi ng ating buhay. Sabi nga ni Jordan Peterson, no, bahagi po ng ating buhay yan, metaphysically. No? Lahat po tayo nakakaranas ng sakit, pasakit, pagdurusa. Tulad ng mga physical pain. No? Lalo na kayo pong mga nanonood na may edad na, senior citizen na, dual citizen. No? Nakaranas po tayo ng mga sakit ng katawan. Ako nga po, senior na rin ako. Nung last year, sakit ang aking tuhod, hindi nga ako makaluhod sa misa. No? Dala ng edad. Ang iba naman ay nakakaranas ng aksidente, kaya't nabalian, no? Nauntog, nadapa. No? At nakaranas po tayo ng physical pain. No? Yan po'y bahagi ng buhay natin. Ang iba naman, more deeper dimension of pain, hindi lang physical pain, yung po tinatawag na psychological pain. Ano bang karanasan niya, no? Dahil ikay takot. Baka meron dito natatakot. Mga nanonood diyan, kayo po'y puspos ng worries, no? And anxiety. Psychological pain. Kaya pain of being alone. Sapagkat ikay napag-iwanan, namatay na mga mahal mo sa buhay, at ikay nag-iisa. To be alone, the pain of being alone. O baka naman ikay nakaranas na ikay pinagtaksilan ng iyong sinisinta. Sabihin mo nga sa katabi mo, taksil ka ba? Sabi daw nila, no? Lalo na ngayon, no? Nagbigay nga ako ng talk ng isang araw sa mga kababaihan. Sabi ko sa kanila, 70% ng mga mister nagtataksil sa asawa. Dahil may pera at kaya nila. Pero nagkamali ako. Sinita ko ng isang volunteer namin sa Baseco. Ang sabi niya, Father, hindi totoo yan. Hindi lang sa may pera. Yung asawa nga, walang pera eh. Sumisimple pa. Napagtaksilan. Psychological pain. Or yung mga deeper, meron daw more deeper pain na sinasabi na existential pain. No? Have you heard of that? Existential pain. Pakisabi nga, existential. Pakispell. Huwag na. Okay, huwag na lang. Intindihin na lang natin. Ito po yung pain of being hopeless. Mabigat daw yan to be hopeless. No? Mga taong nawalan ng pag-asa. It's like dying before you die. Imagine that. No? O kaya walang meaning, walang purpose, walang direction. Ang buhay may paikot-ikot na parang hinong-talilong na walang direksyon. Kaya marami nga pong cases of suicide lately. Opo, nagbibikti. Because of existential pain. No? Ito po yung mga nararanasan natin. At hindi lang po tayo nakaranas yan. Sa ating pagninilay sa ikapitong wika ng Panginoon, ngayong Biyernes Santo, naranasan ni Kristo ang tatlong yan. Naranasan po niya ang physical pain, obviously, nang siya hinagupit ng mga sundalong Romano. Matindi pa hugupit sa kanya. Sabi nga, sa nakita ng ebidensya sa Shroud of Turin, no? Mula ulo hanggang talumpakan, siya hinagupit. At yung kanilang pahugupit, mayroon pang sima, may mga bakal sa dulo. Kaya na babanat ang balat kapag ikay nahugupit. Excruciating pain, a horrible pain, a very violent pain, physical pain, nang siya nilagyan ng koronang tinik, nang siya pinako sa kamay at paa. Napakatindi ng physical pain na naranasan ng Panginoon. And worst, psychological pain. Siya'y hubot-hubad, alam po natin yan, ang pinapako sa krus. Noong panahon, ay hubot-hubad, inaalis ang iyong shame. Wala kang shame. Ikaw ay hinihiya. Pinagtatawanan. Because you're the worst kind of person. Kriminal. Naranasan ng Panginoon
na siya iniwan ng kanyang mga alagad, yung kanyang BFF na 12, yung isa yung nagtaksil, pinagkanulo, tinatwa siya ng isa. At alam po natin, yung karanasan ay kay mapagtaksilan ng mga malapit sa iyo. Inaasahan mo magtatanggol sa iyo. Bahagang buntot na nagtakbuhan at nawala. At ang alam po natin, naiwan na lang si Mama Mary at si Juan. And of course, the existential pain ng nabigkas ni Kristo, Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ang lahat ng ito'y naranasan ng Panginoon nang siya'y nakabayubay sa krus. No? Kaya pa nakakikita po tayo ng krus. It is the sign of everything that is dysfunctional in this world, broken in this world, violent, dark, and sinful. Pero ang tanong niyan, bakit kailangan maranasan ni Kristo yan? Diyos siya. Ang Diyos, hindi niya kailangan maranasan yan. Isang flick ng finger niya, instantly, pinatawad na tayo ng Panginoon. Naalala ko yung Avengers? Napanood ba Avengers, di ba, no? Si Thanos, isang click lang. Sabi niya, I'm the inevitable. O kaya si Iron Man, nang sinabi niya, I am Iron Man. Pwedeng gawin ni Kristo yan, sa langit. Sabihin lang niya, Jesus is Lord. Ligtas na tayo. Hindi na kailangan ng krus. Pero bakit? Sabi po ng ating mga theologians, no? Because of the weight of our sins. Sa bigat ng pagkakasala ng sanlibutan. Noon, ngayon, magpakailanman. Hindi sapat na iligtas tayo ng Panginoon sa langit. Kailangan bumaba ang Diyos sa langit. Mamatay sa krus. Sa bigat ng pagkakasala ng sanlibutan. Kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan ng katibi mo. Magtingin lang kayo. Sa totoo lang, pinatay natin ang Diyos. Pinatay natin ang Diyos. Napakamahal ng ibinayad, kapanalig, upang tayo maligtas. Hindi hayop ang naghandog ng buhay. Hindi tao ang naghandog ng buhay. Ang Diyos ang naghandog ng buhay sa krus. Ngayong Biyernes Santo, tumingala po tayo, masa natin ang Panginoon. Homo etche, ang ating Diyos na naghandog ng kanyang buhay. Napakamahal. It's a very costly grace. Sabi ni Dietrich Bonhoeffer, isang Protestant martyr, napakamahal. At wag po natin kalilimutan yan, napakamahal. Kailangan mamatay ang Diyos upang tayo tubusin. At kung ating tatanungin, bakit ginawa ng Panginoon yan? Bakit siya kailangan maghandog ng kanyang buhay para tayo'y tubusin noon, ngayon at magpakailaman? Definitively and permanently to save us from all sin. Isa lang po ang sagot. For the last 2,000 years, yan po ang ating biyayang nararanasan. The greatest gift of all. Mahal tayo ng Panginoon. Ikaw, ako, tayong lahat, mahal tayo ng Panginoon. Napakalapad, napakalalim, napakalawak ng pag-ibig ng Panginoon. John 3:16, di po ba? For God, everybody, so loved the world that He gave His only begotten Son. Mahal ka ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Kenosis. Yan po ang tunay at pinakamataas na uri ng pag-ibig. Walang hihigit pa kung hindi sa pag-ibig na ibinibigay ang kanyang sarili sa ikabubuti ng kanyang minamahal. Kenosis. Self-emptying love. Walang tinitira. Binibigay ng Diyos lahat. Ang kanyang isip, puso, katawan, kaluluwa. Lahat binigay niya para sa atin at sa buong sanlibutan. Sabi nga sa Roma 8, sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Naway tumanaw po tayo, mga kapanalig.
ng malalim na utang na loob sa Panginoon. Sa kanyang dakilang pag-ibig na kanyang ipinamalas noong unang Biyernes Santo. At sana dahil dito mga kapanalig, tayo pong nagninilay sa ikapitong salita ng ating Panginoon, sa Kanya tayo magtiwala. Sa Diyos tayo magtiwala. Sa araw-araw ng ating buhay. Siya ang ating summum bonum. Sabi nga ni Thomas Aquinas, pakisabi nga po na, summum bonum. One more time, summum bonum. The highest good. Siya ang pinakamahalaga sa ating buhay. Wala nang pinakamahalaga sa ating buhay. Sapagkat mahal tayo ng Diyos na higit pa sa pagmamahal natin sa ating sarili. At ang buhay natin ay ating iayos sa plano, kalooban at direksyon ng ating Panginoong Hesus. The highest good, pinakamahalaga sa buhay natin. Lahat ay pangalawa na lamang. Amen at amen. Kaya't napakaganda ng ikapitong salita ng Panginoon, Ama, sa iyong mga kamay pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Sa iyong mga kamay. Kaya mo, very powerful ang kamay. No po? Sa Biblia, 200 times mentioned. Hands. 200 times mentioned in the Bible. Father, into your hands, I entrust my spirit. Di ho ba? Sa Isaiah 49, walang makakahigit sa pag-ibig ng Diyos. Sino makakahigit sa pag-ibig ng Diyos? No? Ang ating pangalan ay nakaukit sa kamay ng Diyos. 200 times. No? Ang kamay daw ng Diyos ay napakalapad. No? The hand of God is so big to catch you wherever you are. The hand of God is so strong to protect you from all evil and harm. The hand of God is scarred. Ang kamay ng Diyos ay maraming butas. Sugat, peklat, nang dahil sa kanyang pag-ibig at pagmamalasakit sa iyo. Kaya't sa mga nanonood po ngayon sa Biyernes Santong ito, kayong mga nakakaranas ngayon ng mga physical pain, kayong nakaranas ng mga sakit, pasakit, pagdurusa, dahil sa inyong karamdaman, kahirapan, kawalan ng katarungan, pag-init ng mundo, no? Sa ating pong nahihirapan, sa ating pagkain, pagkatrabaho araw-araw, pagnenegosyo araw-araw, at hapong-hapong ating buong katawan, itaas mo ang iyong kamay at sabihin mo, Ama, pinagkakatiwala ko sa iyo ang aking espiritu. Sa ating nakakaranas ng mga takot, pangamba, sapagkat kayo nag-iisa at iniwan ka na ng iyong mga mahal sa buhay at napagtaksilan, nanganganib ang iyong buhay at ikay takot na takot, taas mo ang iyong kamay. At sabihin mo, Ama, sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala ko ang aking kaluluwa. Ako po'y nagtatrabaho sa Caritas Manila. At isa sa mga programa namin ay restorative justice. Madalas po ako sa mga bilangguan, lalo-lalo na sa Kalakang, Maynila. At pag pumapasok ko sa bilangguan, nariyan po ang mga kinalimutan na natin sa lipunan. Mga kriminal, mga PDL, mga persons deprived of liberty. At ang inaasahan lamang nila ang Panginoon. Marami sa kanila, wala nang dumadalaw sa kanila. Kaya nga daw nabuburiw, nabubuang. Pero pag nagmimisa ako, nariyan sila lahat. Kala mo bilang pare, ewan ko lang kung nabanggit na ibang mga pare, ano? Isa sa mga pinakamagandang karanasan ng pagsisimba at pagmimisa ay sa loob ng bilangguan. Abay, lahat nagdarasal, lahat umaawit, lahat damandama mo ang kanilang mga panalangin. Kahit palagi ko sinasabi sa kanila, habang buhay may, lahat sila isisigaw ng pag-asa, Father. Habang buhay na may pag-asa, totoo yan. At pag tinanong ko sila, bakit may pag-asa? Sabihin nila, may buhay? Sabi ko, mali. Habang buhay, may pag-asa. Hindi dahil may buhay. Bakit, Father? May Diyos na nagmamahal sa atin ng walang hanggan. Sabi nga ni Pope Francis sa kanyang apostolic exhortation, Spe Salvi, no? We hope because of God. Without God, there is no hope. Huwag po natin kalimutan yan. Habang buhay, may pag-asa.
Sapagkat may Diyos na nagmamahal sa atin. Kapag nawala na ang Diyos sa buhay natin, wala na tayong pag-asa. Wala na tayong kinabukasan. Wala na tayong kaligtasan. Kaya mga kapanalig, ngayong taon ng Jubileo 2025, tayo po'y hinahamon na maging pilgrims of hope. Maglakbay, dala natin ang pag-ibig ng Diyos. At magbigay tayo ng pag-asa sa mga taong nawawala ng pag-asa. Mahihirap, mga biktima ng kalamidad, gawa ng tao, gawa ng kalikasan, mga mahihirap, naghihingalo, mga marginalized na tinatawag po natin, mga nailayan ng lipunan na walang pumapansin, tulad ng mga bilanggo, ng mga dukha, mga handicap, mga iniwan ng asawa, ulila, balo, mga biktima ng EJK, extrajudicial killing, na naghahanap ng katarungan at naway makamit nila ngayon, malapit na sa ICC. Naway, ipagdasal po natin sila na huwag silang mawala ng pag-asa sa Diyos na nagmamahal sa atin. Sa Diyos na nagmamahal sa atin. Sa Diyos na nagmamahal sa iyo. Ama, sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Samahan niyo po ako sa isang panalangin pagkatapos. Dakilang Ama, kami nagpapasalamat sa biyaya ni Kristo na nagpakasakit na matay at muling nabuhay ng dahil sa pag-ibig. Naway, tumanaw kami ng utang na loob araw-araw at aming pinagdarasal ang bawat isa na ngayong panahon ng Jubileo, tunay mong pagpalain ang bawat isa sa amin, patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkakasala, pagalingin sa lahat ng aming mga karamdaman, palayain sa lahat ng umaalipin sa amin, at naway akayin kami ng Espiritu ni Jesus sa kapayapaan, pagkakaisa, kasaganaan at pagpapala, at lumago kami sa kabanalan sa araw-araw ng aming buhay, at makita sa amin, at mabanaagan sa bawat isa sa amin, ang pag-ibig, ang pag-asa ng Panginoon, at ang biyayang hustong takal, siksik, liglig, umaapaw. Ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen at Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Bahala na si Batman. Yan, madalas narinig niyo yan. No? Pag medyo gipit na at bilang mong sabihin, kawawa naman si Batman, palagi nilang inaasahan. Pero po naman, minsan may mga time na medyo ubos na yung iyong lakas, yung iyong ideya, wala nang pera. No? Yes. Yung mga times na yan, I'm sure you've experienced that. Yes. Pero pag mga ganung time na finish na and you would not know what more or what any more to do, ano pong ginagawa ninyo? Do you also say, bahala ka na Batman, ha? For me, yes po. Yung sinasabi ko din po yung bahala na. Pero syempre, may ginagawa din po ako para solusyonan ko ano man yung problema ko. And also, para din sa peace of mind ko, nagdadasal po ako personally. Yes. Kinakausap ko po si Lord. Kinukwento ko anong problema ko, ganito, ganyan. Para ko siyang kaibigan, parang gano'n. Ganun po ako mag-pray. Yes. So, yun po Which is yun very sa akin. good naman. Dahil ang Diyos hindi siya hangin. Na? May personality si God. Kayo, pag sakali man, ikaw Wax, anong ginagawa pag sakaling dumating sa punto na parang dead end na and ano ba yung next step ko? Hindi mo pa alam. May mga times, Father, that I ask God for guidance. Pero
I mean, he does give me signs. Parang may isip akong ideas. Kung anong gagawin ko. Pero sometimes, you have yourself din naman. You have to think kung anong gagawin mo, ano mong pwede mong gawin, or anong goals pwede mong iset para sa iyo to have more purpose in life. Paano kayo nakapag-move forward pag ganyan din? Of course, prayers, no? You also test yourself, no? Saan kayo kumukuha ng mga hugot, mga ideas, ng lakas, halimbawa? Meron ba kayong Siguro gano'n? minsan father from friends or family. Kasi yun na rin yan. syempre yung family parents natin, they have more experience than us. So, minsan they have better answers and sila mas mapagbigay talaga ng tamang sagot para sa atin. So yun po. Tsaka minsan, out of desperation, no? Wala ka namang choice, eh. Anong gagawin mo? Meron naman po sa lugar naghanap sila ng favorite place sila para Magmuni-muni. Pag tourist sila, okay na sila. Maging klaro yung isip. Diba? Nagmomotor. Ayan. Kailangan ko nagmomotor. Sino kaya yun? Pero may iba naman yan. They go to church. Yeah. Pero may iba. Iiyak lang nila muna. Alam yan, iiyak lang nila muna. Tapos, Tayo na. okay na ako, tayo ulit, laban ulit, laban Okay na ulit. to. Parang Okay na to, okay na to. May papahinga lang. Pag nag-gym ako, lahat. Kaya masaya ako, Oo. malungkot, bad trip. Mag-gym lang ako. Gym. Lahat ng Gym. emotion, gym talaga. Mm. Nakikita ko lang progress ko, okay na. But really, pag sa'y bahala na, sana wag lang yung bahala na ang hangin, no? Kundi bahala na yung katauhan ng ating pong Panginoon. Maganda. Yes. Katunayan, ang totoo naman, ang lahat ng problema may solusyon. I mean, we all know how powerful God is. Yung hirap mo ngayon, kaya niyang magpadaanin ka dyan. No? Ang problema, did you learn anything? Lumakas ka ba? Nanguto ka ba? Did you discover na may nagmamahal sa iyong Diyos o may pamilyang sumusuporta sa iyo? Minsan, in the most difficult moments in your life, nakala mo dead end na, meron palang gusto lang ituro sa'yo si Lord. Ang bawat dead end, opportunity for God's glory and power to shine. Amen. Amen. Tulad ng sinabi ni San Pablo sa Acts of the Apostles, chapter 17, verse 28, in Christ are we to live and move and have our being, no matter what we do. Ultimately, we all belong to God. In the end, we all go back to Him, all the way to the cross in Calvary, up to life, eternity.